Good evening, RCMI. Come on, let's worship the Lord, our God. Hallelujah, Lord. We invite your holy presence, Lord Jesus.
worthy. Your love never fails, Lord. We continue to invite your presence, Holy Spirit. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you.
for your presence. Lord, thank you for reminding us that you are good enough. You have new mercies for us every day of our lives. Thank you for reminding us that we just need to be still. We just need to be calm because you are in control, God. We praise your holy name. And as we receive your word this evening, I pray, Lord God, that you touch our hearts. We bring praises to your name. Sa iyo ang lahat ng papuri. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At isang panibagong midweek service o Wednesday service ngayon. Praise God. At nabigyan po ako ng pagkakataon ngayon, ma-assign po sa ating Wednesday service. Po. At bago po ako magpatuloy sa ating topic, sa ating share sa gabing ito, dadako po muna tayo dito sa ating pagbibigay sapagkat napakahalaga po nito. Po. At ito ang isa sa mga bagay o pamamaraan ng pagsamba natin sa Diyos na buhay. Actually, sa Book of Proverbs 11:25, po, sabi po sa Book of Proverbs chapter 11 verse 25, ang sabi po dito, a generous person will prosper. Po, ang mga generous o mapagbigay o sabihin na natin na tao ay nagpa-prosper, umuunlad. Po, whoever repress others will be also refreshed. Po, sino man daw po nagbigay ng kaluwagan o kapayapaan o kaginhawaan sa iba, ikaw mismo bumabalik yon o nagbabounce din sa iyo. Ibig sabihin, pag nakapagbigay ka, nakatulong ka sa iba, matutuwa at mararamdaman mo rin ang katuwaan na higit doon sa mga katuwaan na naranasan ng iba. Kapatid, ito ang klase ng kahulugan na sinasabi ng Biblia sa Book of Proverbs na dapat ang lahat ng Kristiyano ay talagang magbigay ng suporta sa kanyang gawain at hindi lang yon kundi sa ibang pagkakataon o sa ibang tao. Po? Kaya po sa lahat po ng may kakayahan at tayo po ay magbigay. Po? Pwede ko po ba kayo ipag-pray muna sa ating pagbibigay? Po? Lord, maraming salamat sa pagkakataon na kami makapagbigay. Pagpalain mo ang bawat isa at kung saan man ito gagamitin, magbigay din ito ng kapayapaan at kaginhawaan sa lahat ng taong makikinabang, lalo na po sa church na isinusuporta namin sa aming mga gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo sa amin lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, amen and amen and amen. Praise God. Po. Isang muling magandang gabi po sa ating lahat at napakaganda po ng mga topic natin for this month, po, about the Spirit-filled family, po. Talagang ang isang pamilya, po, puspos ng banal na espiritu ng kapangyarihan ng Diyos na buhay. Napakahalaga nito, kapatid, po, sapagkat dito natin makikita kung paano ang banal na espiritu kumikilos sa bawat pamilya at kung paano rin naman ang bawat Christian family, po, ay dumidepende sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Bago po ako magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming salamat sa pagkakataon na binigay mo, Panginoon, sa topic namin ito patungkol sa bawat pamilya. Hindi lang pwedeng mabuo ang isang pamilya, kundi dapat ang isang pamilya ay gabay ng Diyos, ginagabayan ng kapangyarihan mo na yung banal na espiritu. Puspos ng kapangyarihan, po, ang bawat pamilya, sapagkat kailangan namin ito. Napakaraming issue, napakaraming sitwasyon na hinaharap ng bawat pamilya. Kung sa bawat isa lang hindi namin kakayanin, kailangan namin ang tulong ng Diyos na buhay at ng banal na espiritu. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa patuloy na pagkilos mo, at tunay nga, Panginoon, may magandang plano ka, Lord, sa bawat pamilya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat po ay magsabi ng amen and amen and amen. Praise God. Alam nyo, isa ito sa napakagandang topic, po, sapagkat isa sa mga sitwasyon ng bawat pamilya,
sa lawak ng mga issue at sitwasyon na hinaharap ng bawat pamilya, ng nanay, ng tatay, ng mga anak, ng mga magkakapatid, lahat yan, apektado tayo lahat po yan. Pero ang tanong, paano nga ba maayos ang mga sitwasyon na yan? Of course, we are not a perfect family. May mga sitwasyon talaga, kahit Christian family, nagkakaroon talaga ng problema. Pero ibig sabihin, napapatunayan natin na hindi pwede tayong dumipende sa sarili nating kakayahan o lakas. Our topic po sa gabing ito, this Wednesday service, is about these hardened children avoiding the problem. Disheartened children avoiding the problem. Yung bang iiwasan mong masiraan ng loob ang iyong mga anak. Masaktan, sabihin natin, at mapigilan ang anumang mga problema. Actually, sa totoo po, it's not exactly na walang problema. Meron, may problema. May problema. But ano ang ibig sabihin, yung issue na yon o ng problema yon na dapat mong i-avoid? May mga issue na pwedeng mapigilan sa bawat pamilya, lalo na sa ating mga anak, At naniniwala ako, makaka-relate ang marami dito, lalo na mga magulang at ang mga anak, sapagkat ito ang pinaka-topic natin for this week, na talagang malaking tulong sa bawat isa na magabayan tayo, Ano ang pinaka-idea po nito? The idea is that stirring up of causing problem, na para bang hinahalungkay mo pa yung mga problema for your child sa ating mga anak, para bang unfairness, aggression, in particular, are to be avoided. Hindi yung para bang hinalungkay mo pa o pinalala mo pa, hanggat maaari wag umabot ganon, bagkus dapat mapunta lang sa solusyon. At ang sabi pa nga dito, parents are not to be problem makers. Ang mga magulang ang hindi nagbibigay ng problema sa kanilang mga anak for their children, but rather providers and example for their sons and daughters. Tayo daw po mga magulang, hindi dapat sana tayo nagpapasimula ng problema para sa ating mga anak. Kundi tayo nga daw ay mga providers at good example para ma-motivate ang ating mga anak. Yun po ang tama. Yun po ang tama. Yun ang maganda. But in reality, hindi yun ang nangyayari. Hindi yun ang nangyayari. Basahin ko po muna sa inyo ang Book of Colossians chapter 3, verse 21. Ang sabi ng Colossians chapter 3, verse 21, Father, do not embitter your children, or they will become discouraged. Sa Tagalog po, sa Colossians chapter 3, verse 21, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Yun po sabi, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Napakaganda, Napakaganda na sinabi ni Paul dito, Napakaganda na sinabi ni Paul dito sa Book of Colossians chapter 3, verse 21. Ulitin ko lang po isang beses pa, sabi dito sa Tagalog, mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Ang sabi naman po sa Book of Ephesians chapter 6, verse 4, mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Huwag daw tayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng ating mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Kapatid, isa ito sa magagandang word na sinabi ng Biblia patungkol sa ating anak. Ang majority po sa akin di-discuss is we focus on our children. Pero makikita natin the relationship sa parent. Kaya nga po, pinakikita ng salita ng Diyos. Kasi the Word of God is a perfect word. This is a powerful word. May kapangyarihan. Minsan titingnan mo, para bang hindi yata basta mangyayari yan. Yes, totoo, hindi basta mangyayari yan.
No po, in reality, hindi ba siya na mangyayari? Because there is a power from God, from the Holy Spirit, para mangyari talaga ito. No po, na hindi ka didepende sa ating sariling kakayahan. No po, one of the biggest challenge of all the parent, isa ito sa isa sa pinakamalaking challenge sa buhay ng mga magulang is how to make sure that their children will be raised up to have a godly character. Paano natin mapapalaki ang ating mga anak na talagang may magandang pagkatao, a godly character. To be a better people, no po, maging maayos na mga tao, well-disciplined. Disiplina, no po, disiplinado ang ating mga anak and God-fearing children. No po, at ang ating mga anak ay may tunay na pagkatakot sa Diyos. Almost perfect. No po, napakaganda. But there is part na mangyayari sa atin, no po, may mangyayari sa atin na talagang dapat dahan-dahan natin magawa ito. No po, dahan-dahan natin magawa ito. No po, ang sabi po dito, how to avoid having a disheartened children. Paano natin malelesen o mababalanse lang, no po, ma-avoid natin yung mga pangit, no po? Kasi may part na masasaktan ng iyong anak, but they need. No? Katulad sa Biblia, sinabi, ang pagdisiplina talagang very painful yan, no po? Pero maganda ang result niyan, kailangan yan. No po? Paano natin ma-avoid yung mga pangit na bagay na hindi ito magbe-build up ng faith o ng maganda sa ating mga anak? Pero yung dapat at karapat-dapat, no po, na talagang madisiplina kung kinakailangan at medyo may pain ng konti para magkaroon ng magandang resulta, pwede naman yon. Hindi ba sa ma-avoid yon, no po? Unang-una, no po, sabi ko nga dito, maintain a good relationship with your children. Ma-maintain mo, no po, meron ka ng relasyon sa iyong anak. No po, of course, given na yon dahil anak mo sila, no po. Maintain a good relationship with your children. Ano pa ang dapat kong ma-maintain? Paano ito may improve at palalakasin? No po, of course, given na yung may relationship kayo dahil anak mo yan eh. Pero as we go on, lahat yan, magmula sa pagkabata hanggang sa pag-teenager, sabihin na natin, at pagkakaroon nila ng kanilang pamilya, anak mo pa rin yan. Anak mo pa rin yan, hindi nawawala yan. No po? Pero different level, different situation, different problem, no po? Pero dapat ma-maintain mo ang good relationship sa mga anak mo, no po? Napaka-general ng word na sinabi ko, ma-maintain, no po? In what way? In what way? Paanong pamamaraan ko ma-maintain ang magandang relationship sa aking mga anak? Sa akin, personally, ito ang mga nalig sa akin nung pinagpay-pray ko itong teaching na to. Know your children weakness. Malaman mo, alamin mo ang kanilang mga kahinaan. Ang ating mga anak, sabihin na natin, kung ilan man yan ng anak mo, may kanya-kanya silang kahinaan, hindi sila pare-parehas. No po? And part talaga ng, gamitin ko na muna ng struggle ng parent, ay malaman mo ang kanilang mga weakness, no po? May kanya-kanya silang weakness, no po? Ibig sabihin, weakness needs help. Kapag may weakness ang isang tao, kailangan ko ng tulong, no po? Kapag mahina ka at tinutulungan ka, matutuwa ka. Di ba? Kahit naman tayo. Pag mayroon kang problema at talagang may taong nag-approach sa iyo at very reliable at nakatulong siya, nakapag-input sa sayo para ma-solve ang problema mo, wow! Malaking tulong yon, masaya ka. No po? Isa yon, no po, na dapat natin ma-maintain na relationship. Isa sa una na naisulat ko, know your children's weakness. Alamin mo, no po? Hindi pa pwedeng sabihin natin, ay nako, pastor, bahala na siya. Kaya ako nga siya pinag-aral eh. Kaya ako nga siya binigyan ng pera. Kaya nga lahat ng kailangan niya, ganito. Hindi pa pwedeng magre-rely lang doon. At importante rin yon, tama rin yon. But more than that, mayroon parte tayong mga magulang na malaman yon. No po? Know your children's weakness. Yun ang isa.
sa nakita ko, no po. At ang pangalawa, no po, build up their potential strength. Ma-build up naman yung potential strength nila. May lakas sila. Kung papaano malaman mo ang kanilang kahinaan, mapapansin mo, malakas, okay yung anak ko dito Kaya niya palang gawin to. Kaya niya palang sabihin to. Kaya niya palang isipin to. No po? I-build up. Tulungan, potential strength. Pasiglahin ang karagdagang pang kalakasan. May lakas na siya pero baka makatulong ka pa bilang isang magulang. No po? Palakasin ang kalakasan na yan. No po? Yun ang isa. No po? Kasi kung mapapansin po natin, no po, kung paano alam mo na ang kanyang kahinaan, ngayon malalaman mo kung ano ang kanyang kalakasan, ang lakas na meron siya, palakasin mo pa sa pamamagitan ng suporta. No po? Napaka-general din. Anong klase ng suporta? Marami. Suporta ba yan sa pera? Suporta ba yan sa ano? Lahat yan, possible lahat yan. No po? Possible lahat yan. Pero maraming suporta na pwede kang gawin. Kapatid, isa ito sa napansin ko na kailangan. Alam mo ang weakness ng iyong anak. Alam mo rin ang strength ng iyong anak. Kailangan dun sa parte ng strength niya, no po, palakasin mo pa yon, no po? Pasiglahin mo pa yon. Kung alam mo na yung kanyang weakness at tinutulungan mo siya, kung alam mo na ang kanyang potential strength na sususugan mo pa, no po, tutulungan mo pa siya, papaano mo magagawa yon? Of course, by means of communication. Isa yan. I-improve natin ang communication. Amen po ba yun? I-improve. Dapat may sinasabi ka, nakikipag-communicate ka. No po? Ang communication, malawak din ang ibig sabihin. Hindi lang yan words. No po? It's possible an action, no po? A movement or whatever. Nakikipag-communicate ka sa anak mo. No po? Ang sabi ng Deuteronomy 6:7, ang sabi doon, no po, madalas ito sa children teacher, no po. Impress them on your children, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, and when you lie down, and when you get up, no po. Impress them, no po, on your children. Sabihin mo sa kanila, paramdam mo sa kanila, talk about them, no. Makipag-usap ka, talk about them when you sit at home. Kapag ikaw ay nasa tahanan lang, ang sabi doon, when you walk, naglalakad kayo ng sabay, no, sabihin na natin, no po, when you lie down, no po, o nagpapahinga, no po, and when you get up, no po, kapag kayo ay sabihin na natin, nagkakaharap, no po, yun ang ibig sabihin. Biblically, no po, para ipahayag mo, i-impress mo, and talk, no po, it is a communication. So kung paano mo magagawa yun, lahat yan babagsak sa tamang pakipag-communicate. Minsan, aminin natin na tayo mga magulang, may weakness naman din talaga tayo. Pastor, alam mo, napakaganda niyan, pero ako personally, may weakness ako dyan. Hindi ako pala kibo sa aking pamilya. At mahina ako at simple lang akong magsalita. Pero bagko sa mga anak ko, matatalino niya, magagaling. Tama yon. Tama yun. Salamat kung gano'n ang mga anak mo. Pero kung nagkataon naman, hindi gano'n ang mga anak mo, no po, kailangan mo magsalita, kailangan mo maggabay, magsalita sa kanila. At the same time, kung sabihin na natin, ilagay na natin sa sitwasyon na mga anak mo, maganda naman ang kanilang sitwasyon, no po, maayos na sila, matatalino sila, sabihin na natin, magagaling sila magsalita. May parte o may lingwahe pa rin ang isang magulang na makukontribute sa ating mga anak, na kailangan pa rin nila. That they will not only depend sa kakayahan nila. No po? Kapatid, napakahalaga noon, no po? Napakahalaga na improve communication. Amen po ba yon? Naintindihan niyo po ba ako lahat? No po? Sa lahat po ng ating mga nanonood, no po ngayon, no po? Improve communication, no po? Kaya nga napakahalaga nito. Ang sabi po dito, talk to them, no po? Talk to them so they understand and feel, no po? Talk to them and so they understand and feel your concern and desire to help to guide them. Makipag-usap ka. No po? Communicate, makipag-usap ka. Kausapin mo sila.
So they understand and feel para malamdaman nila at maunawaan nila at malamdaman nila yung concern mo. No po? Alam nila na maaring alam nila na may mas kakayahan sila kaysa sa magulang. Pero ang magulang ay may lengguwahe o salita na kailangan marinig ng mga anak. Na alam nila na importante yon at malaki ang makukontribute nun sa kanila. Kung may nagre-reject man, kapatid, bilang isang magulang, sabihin mo pa rin ng tama at naranapat, yun dapat mo sabihin. Kaya ang pakikipag-usap ay hindi pwedeng mawala. You initiate. Ikaw ang magkusa, no po? Kung hindi ganong pinapansin, wag sasamaan loob mo, you initiate, magkusa ka, no po? No po? Sapagkat pag nakita nila yon, masasanay sila, no po? Na at mararamdaman nila na concern ka sa kanila and you have a desire to help, no po? And guide them para gabayan mo sila. Kausapin mo ang iyong mga anak. Amen ba yon? No po? Kausapin natin ang ating mga anak. Magplano ka. Pag nakikita mo naman yan sa pang-araw-araw ng mga pangyayari, pwede mo sabihin yan. No po? Kausapin mo ang iyong mga anak. No po? Ano pa po ang pwede natin gawin? Teach them the Word of God. Ito ang pinakamahalaga. No po? Teach them the Word of God as a source of strength and wisdom that will help them and achieve their plan. Ituro mo sa kanila ang salita ng Diyos. Of course, tayo, karamihan ng mga Christian family, maaaring sa umpisa, nagba-Bible study ka sa iyong mga anak, maliliit pa sila. Dapat hanggang paglaki. At na-share mo sila sa kanila at nadala mo sila sa church, sabihin na natin. No po? Pero may part pa rin tayong mga magulang para ituro sa kanila ang salita ng Diyos as a source of strength and wisdom na pinanggagalingan ng kalakasan at katalinuhan that will help them to achieve their own plan. Kapatid, napakaganda nito kasi mas nauna tayong mga magulang. Of course, meron tayong personal testimony na tinatawag na pwede nating sabihin sa ating mga anak na ito ang ginawa ko noon, nanalangin ako, pinag-pray ko, ginawa ko ito na may pananampalataya, may word na binigay sa akin ng Panginoon sa Biblia, pinanghawakan ko, pinampalatayanan ko, at talagang dumating ang right time, takdang panahon na nakamit ko kung ano ang dapat mangyari sa akin. No po? Kaya napakahalaga, no po, napakahalaga na turuan sila. Ito yung powerful word. Ito yung word of God, powerful word that can protect both parent and children that cause good Christian relationship. Ito yung powerful word. Kapatid, napaka-powerful ng salita ng Diyos. No po? Sa sobrang tindi ng technology ngayon ng multimedia, napakaraming word na dumarating. Iba-ibang mga klase ng opinion at suggestion. Iba't ibang klase ng programa, sabihin na natin. Ang mga application lahat nag-i-improve, nagpo-progress ng todo. No po? Ang mga training, masyadong maraming idea na pinapasok ang mga matatalinong tao. Pag binasa mo, maganda naman. Maganda naman at tama naman. Pero, ang salita ng Diyos is fixed. No po? Firm. No po? Hindi mababago. But napaka-powerful. Hindi lang siya letra, hindi siya lang lingwahe, but every single word na pinapayo mo at sinasabi mo sa iyong mga anak, may authority yan, may kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya hindi pwedeng mawala ang Word of God kasi hindi natin kakayanin. No po, hindi natin kakayanin makasigurado, no po, na ang lahat ng maririnig nila na pwede naman nating sabihin na maganda naman talaga, no po, ay magbibigay din ng maganda sa kanilang buhay. No po? Kasi posible na lumaki ang kanilang ulo o akala nila napakagaling na nila kasi nga may natutuhan sila sa paligid at nangyari sa buhay nila without the Word of God. No po? So, posible yan na madala sila, no po, sa achievement na yon dahil magaling nga sila eh. No po? Pero but the Word of God, no po, na pwede mo ma-achieve ang plano mong yun, but you humble, magpapakumbaba ka, it is God. It is God who give you, no po, that blessing, that achievement na nag-progress ka, na promote ka
sabihin natin, nagkaroon ka ng malaking income, sabihin na natin, whatever. No po, natingin mo na talagang maganda sa pakiramdam mo. Pero, mararamdaman mo na nagpapakumbaba ka, it is God. Kaya nangyari ito. Kapatid, napakasarap kaya bilang magulang na yun ang ma-impress mo sa iyong mga anak. No po? Yun ang maituro natin. Kaya teach them the Word of God. Ibig sabihin pala, tayong mga parent, dapat alam natin ang lingwahe ng salita ng Diyos. Dapat alam natin ang Word of God. Dapat pala may part tayong na isi-share, na ibabato, na isi-share sa ating mga anak na Word of God. No po? Kaya nga ito yung powerful Word that can protect both the parent and the children, that cause good Christian relationship. Influence them by the Word of God in prayer. Ma-influensyahan mo sila sa pamamagitan ng salita at ng panalangin. Alam mo anak, talagang very powerful ang Word. Ito ang pinanghawakan ko. Sinabayan ko ng matinding panalangin. Hindi lang isang beses na panalangin. Hindi lang 2 beses na panalangin. Hindi lang 3 beses na panalangin. Hindi lang 4 o 5 beses na panalangin. Napakaraming panalangin. Bakit naman? Bakit napakaraming panalangin? Sapagkat ang Word of God, dapat protektado yan ng panalangin. No po, ang Word of God ay powerful. Ang parte naman ng mga Kristiyano, pinoproteksyonan lahat yan sa pamamagitan ng panalangin mo. Amen ba yun? Amen po ba yun? No po? Kasi alam nyo kung bakit kumonekta ako sa ganitong sitwasyon, para maramdaman natin lahat, maging ang ating mga anak, na dumepende tayo sa Panginoon. No po? Ano pa ang pangalawa? No po? Connect to your children and have a proper control of them. No po? Kumonekta ka. Hindi parang napakalayo mo sa iyong anak. No, maproblema man ang iyong mga anak, sabihin na natin, o nag-progress, o nagkaroon ng achievement, matindi ang mga anak, connect to them, connect to your children, and have a proper control of them. Ikaw pa rin ang magulang. No po? No po, ikaw pa rin ang magulang. Ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3, verse 4, he must manage his own family well. Kailangan mapanghawakan niya, mamanage niya ang kanyang pamilya ng maayos, and see that their children obey him. Kailangan makasigurado siya na ang kanyang mga anak ay sumusunod sa magulang. And he must do so in a manner worthy of full respect. No po? Hindi overnight para mamanage mo ng tama ang pamilya mo. Hindi yan mabilisan. No po? The powerful word, the Bible, you should confess and believe. Kaya ang Word of God ang nagpapatibay. No po? Kaya nga sabi doon na see that his children obey him para yung kanyang mga anak sumunod sa kanya. And he must do in a manner worthy of full respect na gagawin niya ng punong-puno ng pag-ibig, pagpapakumbaba, ng maayos na pananalita, no po, sa kanyang mga anak. Para sa ganon, ang respeto rin ng anak ay nandoon. No po? Kaya nga, hindi overnight yan. Dapat yan tuloy-tuloy at paulit-ulit mong ginagawa maganda. Nako, Pastor, napaka-perfect naman ng parent na yan. Of course, sasabihin ko sa inyo uli, hindi nga ganon kadali. Hindi nga ganon kadali. Sapagkat bawat pamilya, may kanya-kanya sitwasyon, may kanya-kanya ding pag-uugali. No po? But still, ang prayer at ang Word of God applicable sa lahat ng pamilya, whatever attitude o character na meron sa pamilyang yun. Yung pa rin. Hindi mababago yun. So, applicable ang Word of God, applicable ang prayer, whatever character o attitude ng buong pamilya. Ibig sabihin, makakagalaw ang banal na Espiritu. Pwede. Pwede po yun. Amen po ba yun? Amen po ba yun? So, yun ang dapat natin maintindihan. Whatever is the present emotional feeling or situation, ano raw ang kasalukuyang emotional o nararamdaman ng isang tao, o anumang problema o sitwasyon, kung may problema man o wala, talk about it with both respecting one another. Pag-usapan ninyo, actually, hindi lang issue ito ng problema. Ako, naniniwala akong identified kung may problema. Kung walang problema, ay wala namang problema, wala kaming dapat pag-usapan. Hindi. Tingin ko, dapat may pag-uusap pa rin. No po? May pag-uusap pa rin. Kaya nga, whatever the present emotional feeling or situation, kung ano man kasalukuyan, no po, talk about it with both respecting one another. No po? Demonstrate a feeling of understanding, no po, para kumonekta ka sa iyong mga anak. I-demonstrate mo a feeling of understanding and concern.
Ibig sabihin, ikilos mo ang katawan mo, no po, gumawa ka ng sarili mong pamamaraan para iparamdam sa kanila, no po, na concern ka, na nauunawaan ko siya. Actually, tapik lang sa balikat, malaking bagay na yon, no po. Nauunawaan ko siya. Slow to speak, use word to understand, respect. Approve ba yun? Pwede na ba yun? No? Last po ito. Support your children's plan. No po, suportahan natin yung plano ng ating mga anak. Wow! Pastor, hindi ko kaya yan eh. Hindi ko kaya yung plano niya eh. No po? Ako, kaya ko, Pastor, pwede kong suportahan. Ano sinasabi ng Biblia? Sa 2 Corinthians 12:14. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang sabi ng 2 Corinthians 12:14. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. At hindi ako naging pabigat sa inyo. No po? Kayo ang nais ko, hindi ang inyong mga ari-arian. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. Actually, yung pinaka-konteksto nito, may ibig sabihin dito si Paul kung bakit niya nabanggit yun, no po? Kasi pwede rin magkabaliktad, no po? Pero hindi ibig sabihin, tinutuligsa natin ang Biblia. The Bible speaks na ang sabi niya, ang magulang ang dapat mag-impok para sa kanilang mga... Of course, dahil ang magulang ang nauna at ginagawa naman natin mga magulang yon, no po? At hindi ang mga anak para sa mga magulang. Ang sabi po dito, listen wisely to their plan. Pakinggan mo maigi ang plano nila, understanding the detail and purpose of their plan. Wala naman ako maintindihan, bakit ko naman pakikinggan pa? Hindi po, ang pakikinig ay mahalaga. Pag naramdaman ng isang tao na may nakikinig sa kanya, may tutulong man o wala, mahalaga yun. No po? Kaya nga po, listen wisely to their plan and understanding the detail and purpose of their plan. Give correction and suggestion that will cause positive impact to them. Pwede kang magbigay ng correction, pwede kang magbigay ng suggestion na magiging dahilan ng positibo sa kanilang isipan. Tama at hindi sila masasaktan. No po? Tama at hindi sila masasaktan. Kapatid, napakahalaga ng pakikipag-communicate, no po? Napakahalaga na suportahan natin ang anumang plano ng ating anak. Of course, alam mo kung tama o hindi. May issue uli dyan. Maganda ba at tama ang plano? No po? Sasabihin mo ba sa kanila, anak, ito ang sinasabi ng Biblia. Tingnan natin, baka pwede ito, pag-pray natin maigi. Sige anak, pag-pray natin yan, no? Talagang bubunuin ko sa panalangin yan. Maganda yan. Maganda yan sinasabi mo. Alam mo, minsan we need to express then in our words at expression na para bang interesado tayong makinig sa sinasabi nila. Kasi pag hindi, magwi-withdraw sila. No po? Magwi-withdraw sila. No po? Kaya listen wisely to their plan, understanding the detail and purpose of their plan. Give correction and suggestion that will cause positive impact to them and be part of their plan. Maging parte tayo ng kanilang plano, no po? Alam mo nyo, ang social media ngayon, sa tindi ng technology ngayon, no po, na nakapaligid sa atin, makukuha na nila yan. No po, sa social media lang, makukuha na nila yan. Sa dami ng mga words na naririnig nila at mga sinasabi ng ibang tao na napakadali mong makita sa pamamagitan ng technology, no po, na nakapaligid sa atin. Magsi-search ka lang, maraming magagandang payo, word, guide na makikita sila. Tama yun. Pwede ko sabihin, ako ginagawa ko yun, nagbabasa ako, tinitingnan ko rin. But children should listen wisely to their parent. And the parent should be at time to talk to them. No po? At ma-involve, partly, hindi man lahat, sa plano ng kanilang mga anak. The Word of God is fixed, kapatid. Fixed na ito. Firme na ito. Ang salita ng Diyos ay hindi kayang talunin ng anumang application na nababago sa social media. Gaano man kabilis ang technology,
na hindi na natin kayang habulin ng simpleng kaunawaan ng ibang mga tao. But the Word of God is fixed. You cannot change the Word of God. Powerful ang Word of God. Hindi lang siya basta salita, may kapangyarihan siya. Prayer is a powerful. Kapatid, kaya nung binabasa ko ito, walang pwedeng sabihin na ang tao, hindi siya ang magulang at ang anak, hindi nagkaroon ng problema. Pwede kong sabihin, lahat naman talaga nagkaroon ng issue, nagkaroon ng problema. No po? Pero ang generation natin ay magkakaiba. Ang laki na nga ng generation gap, ang improvement pa, ang progreso pa o development pa ng sabihin na natin ng technology o ng social media, masyado pang mabilis. No po, masyado pang mabilis. Ibig sabihin, sa mga darating pang taon, mas marami pa. Pero sabi ko sa aking sarili, the Word of God is final. Ito na yan. No po? It is final and fixed. You cannot change. No po? And the Word of God is a powerful Word. The most powerful Word in the world. Ang pinakamakapangyarihang salita sa buong mundo. No po? Na hindi man kayang tanggapin ng ibang mga tao. Kaya ako'y makikiusap sa bawat isa. Sa mga magulang at sa mga anak. Pilitin natin ang Diyos ang manguna sa atin lahat. At ang salita niya. Doon mo mararanasan ang totoong tagumpay. Doon mararanasan ang totoong success. Minsan, binibilang lang nila ang success sa pamamagitan po, ng sukatan ng pera, ng position, po, ng material na bagay. But the real success for me, po, sa akin, at alam ko naman sa karamihan, when the Word of God ay nafe-feel ang puso at isipan mo and guided by the Holy Spirit. Lahat ng material na bagay yan na nakikita mo sa paligid na ini-enjoy ng ibang tao, pwede mo ring enjoy, but you are controlled by the Holy Spirit. Isang napakagandang gabi po sa atin lahat at talagang napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Huwag natin kakalimutan na sa conclusion, don't forget you are the parent. Ikaw ang magulang and they are your children. Sila ang iyong mga anak. Love each other, mahalin natin ang bawat isa, and that is the perfect design of God for the family. Yan ang perfect design ng Panginoon sa isang pamilya. Amen po ba yun? At talagang sa akin personally, natutuwa ako dahil pag nag-grow in faith ang bawat pamilya. No po? At kayo po na nanonood ngayon, kapatid, malaki ang gagawin ng Panginoon sa atin lahat. No po? Bago po ako magtapos, pagpipray ko po kayo saglit. No po? Pagpipray ko po kayo saglit. At naniniwala ko, ang kapangyarihan ng Diyos dadaloy sa ating sarili-sariling tahanan ngayong oras na ito. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ngayon. Nandito man sila sa Pilipinas o nasa ibang bansa. I know that the Word of God, the most powerful Word in the Word of God na narinig namin, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong Biblia, ay makapangyarihan na kayang baguhin ang lahat ng pag-uugali namin lahat, both parent and the children. Salamat po, Panginoon, pasiglahin mo ang isang Christian family, puspos ng iyong banal na Espiritu at naglilikod sa iyo. Masaya at naniniwala at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Ibuo mo ang isang buong pamilya at ayusin kung may problema at mangyari sa isang pamilyang ito ang isang napakagandang pagsasama o relasyon ng isang pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na binigay mo sa amin lahat. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Isang magandang gabi po sa atin lahat at maraming po salamat.